Sa isang baryo na laging sinasalanta ng gutom at tagtuyot, may isang binatang payak ang pamumuhay. Siya si Juan, isang ulila, walang lupa, at naglalako lamang ng gulay sa palengke upang mabuhay. Sa isang mainit na umaga, sa baryong laging binabalot ng alikabok at gutom, makikita ang isang binatang payat, marungis, at pagod na pagod. Siya si Juan. Bitbit niya ang isang lumang basket na yari sa kawayan, may punit na tali at halos maguwal sa bigat ng mga gulay na laman nito. Talong na makinis pa, okrang medyo tuyot, at kangkong na halos malanta. Habang naglalakad sa batuhan at alikabok na daan, kumakalam ang kanyang sikmura. Bawat hakbang ay mabigat, pawis na pawis, at nanginginig ang tuhod. Sa kabila ng gutom at pagod, hindi siya tumitigil, sapagkat ang bawat gulay na dala niya ay katumbas ng maliit na pag-asa para sa kanyang hapunan mamaya. Kaunti na lang. Makakarating din ako sa palengke. Makakabenta rin ako. At baka sakaling makabili ng tinapay. Sandaling huminto si Juan sa lilim ng isang puno. Huminga siya ng malalim at pinisilang tiyan na kumakalam. Balang araw, gaganda rin ang buhay ko. Hindi habang buhay ganito. Muli siyang nagpatuloy kahit nanginginig ang mga paa. Dala ng pag-asa na baka sa dulo lang araw na iyon, may magbago sa kanyang kapalaran. Habang naglalakad si Juan sa alikabok na daan, pinapasa ng bigat ng kanyang basket, may isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa gubat. Marahan ang bawat hakbang nito gamit ang isang lumang tungkod na yari sa kahoy. Balot siya ng pawis at alikabok, ngunit kakaiba ang ningning ng kanyang mga mata, tila ba may lihim na karunungan na taglay. Huminto si Juan. Tinitigan niya ang matanda. Hindi niya alam kung siya ba'y mahihiya, matatakot o magtataka. Juan, anak, matagal na kitang pinagmamasdan. Alam ko ang hirap ng buhay mo. Inilabas ng matanda ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may 3 maliit na buto, makintab at kakaiba ang kulay. Tila ba may buhay na kumikislap sa loob. Maaari bang makipagpalit? Ibibigay ko sa iyo ang mga butong ito, kapalit ng mga gulay na dala mo. Nanlaki ang mata ni Juan. Naramdaman niya ang gutom na kumakalam at ang pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Napahawak siya sa kanyang lumang basket. 3 buto lang? Paano ko ipapakain yun sa tiyan ko? Paano ako kikita? Gusto mong ipalit ko ang lahat ng pinaghirapan ko sa buto? Sandaling natahimik ang paligid. Tila pati hangin ay huminto. Tinitigan ni Juan ang matanda at sa titig nito parang may bigat na dumampi sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag pero pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao ang kaharap niya. Sa kabila ng kanyang duda, isang tinig ang bumubulong sa loob ng kanyang isipan. Subukan mo. Manalig ka. Dahan-dahang ibinaba ni Juan ng basket. Isa-isang inilapag ang kanyang mga gulay at marahan namang inabot ng matanda ang 3 buto sa kanyang kamay. Kung ito ang kapalaran, sige, sana hindi ako nagkamali. At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Iniwan si Juan na nakatitig sa kanyang palad at sa 3 buto ng beans na magpapabago sa kanyang buhay. Pag-uwi ni Juan sa kanyang maliit at payak na kubo, tinignan siya na kanyang mga kapitbahay. Humanga ba? Hindi. Tinanong at pinagtawanan siya. Si Juan? Niloko ng matanda. 3 buto lang? Seryoso ka ba?
Ang payat mo. Gutom ka. At ngayon 3 buto lang ang puhunan mo? Anong balak mo diyan? Narinig ni Juan ang mga tawanan at pangungutya. Marahil sa ibang tao, doon na siya hihinto, pero hindi siya ganoon. Sa kanyang puso, may maliit na apoy ng pag-asa. Hindi nila naiintindihan kung maliit ang simula, pwede pa rin itong maging malaki. Hindi lang ito basta buto. Ito ang pag-asa ko. Sa bakanteng lote sa tabi ng kanyang kubo, maingat niyang inararo ang maliit na lupa gamit ang lumang panggatong. Inilagay niya ang 3 buto sa ibabaw ng lupa, niyakap ng lupa ang bawat buto. Bawat gabi, kahit gutom, kahit nanhihina, dinidiligan ni Juan ang kanyang tanim. Sa bawat patak ng tubig, parang may lihim na tinuturo ang kanyang puso. Ang tiyaga, pananampalataya, at pag-asa ay may kapalit. Lumaki kayo ng malakas at matatag. Para sa akin. Para sa araw na hindi ko na kailangang mamalimos. Hindi niya alam kung kailan tutubo ang buto. Ngunit sa bawat araw na dumarating, sa bawat bitak ng lupa na nadidiligan, ang puso ni Juan ay tumitibay. Ang mga simpleng buto ay naging simbolo ng kanyang pangarap at ng isang bagong simula. At sa isang gabi habang nakatingin sa mga bituin, may kakaibang liwanag na kumikislap sa gitna ng kanyang taniman. Tila ba may ipinatahiwatig na himala. Isang umaga, bago sumikat ang araw, nagising si Juan sa turog ng isang kakaibang sigla. Mula sa kanyang taniman, may isang bagay na lumilitaw. Napalingon siya at napakunot ang noo sa gulat. Sa gitna ng maliit niyang bakanteng lote, isang punong beans ang tumubo. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Mabilis itong umakyat sa langit, tila ba hinahaplos ang mga ulap. Ang mga dahon nito ay malalapad at sariwa, habang ang mga bunga ay singlaki ng palayok. Hindi ito posible. 3 buto lang ang itinanim ko. Pero ang laki nito. Hindi naglaon, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga kapitbahay na dati tumatawa at nangungutya ay nagtakbuhan patungo sa bakuran ni Juan. Ang mga mata nila ay nagliliwanag sa gulat at tuwa. Juan, tingnan mo yan. Ang laki ng beans. Paano mo ginawa ito? Hindi sa akin ito. Ang buto ang gumawa. Ang tiyaga at pag-asa lang ang nagtanim. Ngunit hindi naging madamot si Juan. Imbis na ibenta ang ani sa mataas na presyo at pagkakakitaan ang bawat piraso, pinili niyang ipamahagi ito sa mga nangangailanan. Ang mga batang gutom ay kumain ng sapat, ang mga magulang ay nabigyang ng lakas, at ang baryo ay muling naging masigla at puno ng halakhak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Juan ang tunay na saya. Hindi ito dahil sa laki ng halaman o dami ng ani, kundi dahil sa dami ng taong tinulungan niya at sa dami ng ngiting na buo sa paligid. Ang 3 buto ay naging simula ng bagong buhay, hindi lang para kay Juan, kundi para sa buong baryo. Ngunit sa gitna ng ligaya, may isang kakaibang simoy ng hangin. Tila may bagong himala o hamon na paparating. Habang abala si Juan sa pamamahagi ng mga higanting beans, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa gilid ng taniman. Ngunit ang taong dating matandang lalaki ay nagbago. Ang kanyang anyo ay kumikislap, ang matay puno ng liwanag na hindi karaniwan. Juan, anak ng lupa, nakita ko ang puso mo. Hindi ka nagpadala sa kasakiman. Natutunan mong magtiwala, maghintay, at higit sa lahat, magbahagi sa iba. Diwata, ikaw pala ang matandang lalaki. Bakit mo ako tinulungan ng ganoon kahit 3 buto lang ang ibinigay mo?
Hindi ko binigyan kaagad ng kayamanan ng mga tao. Sinusubok ko ang kanilang puso. Ang tunay na gantimpala, Juan, ay hindi sa yaman ng ginto o ani, kundi sa pagmamahal ng bayan at kasaganaan ng lahat. Sa isang kisap mata, naglaho ang matanda, iniwan ang mahiwagang puno bilang sagisag ng pag-asa. Ang punong beans ay hindi lang simbolo ng bunga ng tiyaga at pananampalataya, kundi paalala rin ng kabutihan ng puso. Kaya pala, ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa dami ng ani o pera, kundi sa dami ng ngiti at ligayang naibahagi mo sa iba. Mula noon, ang maliit na baryo ay naging mas masigla. Ang bawat pamilya ay may lakas at saya. At si Juan, ang simpleng magsasaka, ay hindi lang naging tagapangalaga ng kanyang taniman, kundi tagapangalaga rin ng puso ng baryo. At sa bawat araw na lilipas, ang punong beans ay patuloy na nagbibigay ng pagkain, pag-asa, at paalala na ang kabutihan at pagtutulungan ang tunay na kayamanan. Mula noon, si Juan ay hindi nakilala bilang mahirap na binata. Kilala siya bilang taong nagdala ng buhay at pag-asa sa baryo. Ang kanyang mga kamay, na dati nagbenta lang ng gulay para mabuhay, ngayon ay nagbahagi ng pagkain at ngiti sa mga kapitbahay. Hindi siya yumaman sa salapi, ngunit siya'y naging pinakayaman sa puso ng kanyang mga kababaryo. At sa bawat halakhak at pasasalamat ng mga tao, naramdaman niya ang tunay na kayamanan ng buhay. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Ito ay nasa kabutihan ng puso, pagtitiyaga, pagtitiwala, at pagbabahagi sa kapwa. Ang taong marunong magbigay at magmahal ay tunay na yumayaman, samantalang ang sakim ay nalulugi at nalulungkot.